A blessed day po sa atin pong lahat, mga minamahal. I hope tayo po, kamusta po ang bawat isa? I hope na tayo po ay nasa maayos po ng kalagayan po. But anyway, welcome po sa atin pong segment po. At ang title po ng segment natin ay paano po maging matibay sa gitna ng pagsubok? Paano po maging matibay sa gitna po ng pagsubok? At ang atin pong text ay magmumula sa mga awit chapter 62 verse 6. Mga awit chapter 62 verse 6. At basahin na po natin. Tayo po ay dumiretso na po sa atin pong teksto. Sabi po ng Biblia, siya lamang ang aking malaking bato at ang aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. May God bless His word. Tayo po ay manalangin na po. Diyos Ama, salamat po sa pagtitipon na ito na kung saan ay mari po kaming matuto, Lord. At ito po ay magbibigay sa amin po ng katagumpayan sa gitna po ng kahirapan kung ito po i-apply po namin sa amin pong buhay. Maraming po salamat. In Jesus' mighty name. Amen at Amen. So dito po mga minamahal ay natalakay na po natin ito ng bahagyanan po. At ang tanong kasi po dito, paano po tayo po magiging matibay sa panahon po ng pagsubok? No, at ang pagiging matibay natin as we recap is nakasalalay po sa dalawang bagay. Unang-una ay kaalaman. May mga bagay na dapat tayong malaman at matandaan pag tayo po ay dumadaan sa paghihirap at pagsubok. It's better po, no? Pinaka-best practice po na alam natin beforehand bago dumating ang pagsubok because it will prepare us po para sa mga pagsubok na darating. So, hindi yung pagdating na lang ng pagsubok, saka ako pag-aaralan ito. Hindi po. Let us know now para pagdating po ng mga bagyo po ng buhay, at least prepared na po tayo. So, meron po mga bagay na dapat pong malaman at matandaan po ng bawat isa po sa atin. Number 2, meron pong uri ng pamumuhay. Uri ng pamumuhay. Sa uri po ng pamumuhay, bakit po may connection po ito? Because tumutugon ang Diyos sa atin pong pamumuhay. No? God reacts sa kung ano pong klaseng buhay ang isinasabuhay po natin. Di po ba? Nakikita po natin yan throughout the Bible. So nakasalalay po yan mga minamahal sa dalawang bagay, kaalaman at uri na po ng pamumuhay. So tinignan po natin ano po ang kailangan natin malaman at matandaan sa panahon po ng pagsubok. So 10 ang na-discuss po natin. And let us do a quick review. Number 1, kailangan po natin malaman at matandaan ang karakter ng Diyos o kung sino ang Diyos. Number 2, maaari tayong lumapit sa Diyos at ipresenta ang ating pangangailangan sa Kanya. Number 3, tandaan po natin yung mga dating tulong ng Diyos po sa atin. Number 4, nagliligtas, tumutulong ang Diyos dahil po ito po ay magdadala ng papuri po sa Kanya. Number 5, tinutulungan ng Diyos sa mga taong nagtitiwala po sa Kanya. Number 6, ang Diyos ay ang ating kalakasan. Number 7, lagi po tayong pinapakinggan po ng Diyos. Number 8, sinasagot po ng Diyos ang ating pong panalangin. Number 9, nandyan at sapat ang biyaya po ng Diyos upang madaanan natin at matagumpayan ang lahat po ng pagsubok. And number 10, nagtagumpayan ni Pablo ang paghihirap at pagsubok dahil po kay Kristo na nagbigay sa kanya ng kalakasan. So tayo po ay mag-move on na po. Number 11, ano po na dapat natin matanda at malaman sa panahon po ng pagsubok. Number 11 po, ang Diyos ay tutulong po sa atin. At yan po ay makikita po natin sa mga Hebreo chapter 13 verse 6. Hindi po pinagkakait ng Diyos ang tulong po sa atin. Never, wag po natin sana isipin po yun. But lagi po siya nandiyan dyan na tutulong po sa atin. Sa number 7, ang Diyos po ay nakikinig po sa atin. Number 8, sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Number 9, nandiyan ang sapat ng biyaya po ng Diyos. Number 10, ay nandiyan si Kristo upang magbigay ng kalakasan sa atin. And number 11, ang Diyos ay tutulong po sa atin. Number 12, ano po dapat natin matandaan at malaman sa panahon po ng pagsubok ay tayo
ay ang mga anak ng Diyos. Tayo ay ang mga anak po ng Diyos. Kung isa pong matinong magulang, hindi niya kayang pabayaan po ang kanya pong mga anak. Paano pa kaya po ang Diyos? Hindi kailanman po niya pababayaan ang kanya pong anak. Kaya napaka-blessed po ang mga anak po ng Diyos, di po ba? And alam niyo po ba, meron po tayong kakaibang pagmamahal, espesyal na pagmamahal mula sa Diyos Ama na hindi po mahahanap sa ibang tao. So, tandaan na tayo po ay ang mga anak ng Diyos at hindi po tayo kailanman pababayaan po ng Diyos. Number 13, ang mga bagay na dapat natin alam, malaman at matandaan sa panahon ng pagsubok ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. I will be their God and I will be with them. Sabi po sa Revelation chapter 21 verse 3. Ako po, parang in-imagine ko po ito na everyday, laging kasama ko ang Diyos. Nasa tabi ko po siya. At sa kalagitnaan po ng bagyo, ay nandiyan po ang Diyos. Ito po yung picture po ng yung bagyo po no, na naranasan po ng mga disipulo na kung saan ay palubog ng kanilang bangka. Pero kito, nandyan po ang ating Panginoon ready to rescue. Salamat. At nandyan, kasama po natin ang Diyos. Number 14, ano po mga bagay na dapat natin malaman at matandaan sa panahon po ng pagsubok? Well, nandyan ang Diyos upang tulungan at palakasin tayo. Nandyan ang Diyos upang tulungan at palakasin tayo. 2 Chronicle verse 32 verse 8. No, hindi lang po tayo tutulungan. No? Nandyan po ang kalakasan na kakailanganin po natin upang matuwid ang mga pagsubok po sa buhay. Tunay po no, na ang mga pagsubok po sa buhay, nakaka-drain po talaga po yan. No? Nakakapagod po yan, laking burden, walang kapayapaan, kabalisayan, pero di lang po natutulungan po ng Diyos, nandyan po siya upang palakasin po tayo at bigyan po tayo ng kaginhawaan. Number 15, ano po ang dapat natin matandaan at malaman sa gitna po ng pagsubok? Sobrang makapangyarihan ang Diyos. Sobrang makapangyarihan ang Diyos. At yan po ay makikita po natin sa Job chapter 9 verse 19. Ang Diyos ay lumikha ng mundo at ang sanlibutan at ang universe gamit ang kanya pong salita. Kita nyo po, no, pag tinitignan nyo po yung mga electric fan natin, ano yan, mga 60 watts, 80 watts. Biruin nyo po yung bagyo. Ilang kayang watts ang meron dyan, no? At talagang mega watts. Ganun, kung ang bagyo po ay kayang mag-release po ng ganyong klaseng kapangyarihan, no? Power. Ganun din ang sun, no? Ganun po kalakas ang kaya niyang i-release ang power. Ang Diyos po, naku, yung lakas ng bagyo na minsan ay namamangha tayo, na natatakot tayo, no? Wala sa kalingkingan. Ang Diyos ay sobrang makapangyarihan na kung saan ang problema natin, miski napakalaki po sa ating mata, ay napakaliit po sa Kanya. No? Parang chicken lang yan, easy yan sa akin. Number 16, ano po mga bagay na dapat natin malaman at matandaan sa panahon po ng pagsubok? Handang tumulong ang Diyos sa atin. Handang tumulong ang Diyos sa atin. Mga Awit chapter 46 verse 1. No, wag natin tandaan or ilagay po sa ating kaisipan na hindi gusto na tulungan tayo ng Diyos. Anak tayo niya. At sino po ba ang magulang na hindi gustong tulungan po ang anak? Minsan po may maririnig po tayo, may makakausap po tayo na talagang naiiyak at hindi niya mapatawad ng kanyang sarili dahil wala siyang kakayahan na tulungan po yung kanyang anak. Kung ang tao pong ganyan, ang Diyos pa kaya? Handang tumulong ang Diyos sa atin. Number 7, ano po mga bagay na dapat natin alam at tandaan sa panahon po ng pagsubok ay tapat ang Diyos at puro kabutihan ang ninanais niya para sa atin. Tapat ang Diyos at puro kabutihan ang nais niya para sa atin. Deuteronomy chapter 32
verse 4. Miski sa gitna ng mga pagsubok po natin mga minamahal, ito po'y para sa ating kabutihan. At tapat, ibig sabihin po, ay hindi kailanman magbabago po ang kanyang layunin sa atin na puro kabutihan ang ninanais niya po para po sa atin. Number 18, ano po dapat natin malaman at matandaan sa panahon po ng pagsubok? Ito po ay nabe-bless po ako. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. At yan po ay nasa unang Korinto chapter 10 verse 13. Minsan maririnig mo, Pastor, hindi ko na po kaya. Hindi po, brother and sister. Kung ano man ang pagsubok at paghihirap natin pong dinadanas ngayon, ito po ay eksakto para sa atin. Na hindi magbibigay ng Diyos ng pagsubok sa atin na hindi natin kaya. No? Siguro po talagang down na po ang ating spirito, parang wala na pong solusyon sa ating problema, kaya sinasabi natin, naku, hindi natin kaya yan. Pero always put in mind na lahat ng pagsubok sa atin, kaya po natin iyan. Kaya po natin, ano po ang mga pagsubok na dinadanas po natin mga minamahal, kaya po natin yan dahil hindi pa hihintulutan po ng Diyos na magbibigay sa atin ng mga paghihirap, pagsubok na hindi natin kakayanin. No? Kaya minsan, pag may sasabihin, may mga tao na lang sa hindi ko na kaya yung problema ko. No? Tingnan mo naman ng 1 Corinto chapter 10 verse 13, kapatid. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Number 19. Ano po dapat natin malaman at patandaan sa panahon po ng pagsubok? Well, tanging ang Diyos lamang ang makakatulong at makakapagpalakas sa atin. Tanging ang Diyos lamang ang makakatulong at makapagpapalakas po sa atin. Psalms chapter 70, mga awit chapter 73, verse 25 to 26. Totoo. Huwag na po tayo lumapit sa kung ano-ano man mga bagay, kung sino man. Dahil tanging ang Diyos lamang, siya lamang ang makakatulong at makapagpapalakas po sa atin. So, salamat. Meron tayong mga kaibigan na in-encourage tayo. Meron po tayong mga kapatiran na in-encourage po tayo, mga minamahal. At tunay, nakakahanap po tayo ng encouragement. Pero always remember na ang Diyos ang kaya po magpalakas po sa atin. Yung grace na ibibigay niyo po sa atin para madaanan po natin ang pagsubok po sa buhay. So siya lang ang makakatulong at makakapagbigay lakas po sa atin. Number 20, ano po ang dapat natin malaman at matandaan sa panahon o gitna po ng pagsubok, sa dulo ng ating buhay, may nag-aantay na kapahingaan, gantimpala, kapayapaan at kalwalhatian. Wow! Sa dulo po ng ating buhay, may nag-aantay ng kapahingaan, gantimpala at kalwalhatian. At yan po ay nasa 2 Timoteo chapter 4, verse 6 to 8. At yan po ay nagbibigay ng pag-asa at lakas po sa akin. Ako po, sawang-sawa na po dito po sa mundong ito. Wala na po itong binigay ang mundong ito, kundi mga paghihirap, mga sakit, kung kahinaan, kakulangan, na kung saan, ay, iniisip ko na lang, kung nasa gitna po ako ng problema, ay, naku, iniisip ko, Lord, sana dumating na po yung panahon na nandyan ako sa langit para may kapahingaan, gantimpala at kalwalhatian. Ano man po ang pinagdadaanan natin, laging tandaan, meron pong nag-aantay na kapahingaan, gantimpala at kalwalhatian. Yan ang pangako ng Diyos na hindi po magbabago. Asahan po natin iyan at yan ang pag-asa po ng bawat Kristiyano. Number 21, ano po dapat natin malaman at matandaan sa gitna po ng paghihirap o pagsubok kay Kristo, tayo ay nasa lugar ng kapayapaan at katahimikan sa gitna po ng paghihirap. Kay Kristo tayo po ay nasa lugar ng kapayapaan at katahimikan sa gitna ng paghihirap. At yan po ay nasa Isaiah chapter 32, verse 18 to 19. Napaka iba po talaga ang kapayapaan at katahimikan na kaya pong bigyan
ng ating Panginoon. Kung na kay Kristo po tayo, nasa lugar tayo ng kapahingahan, ng kapayapaan, katahimikan. Kaya minsan po makikita mo po, no, mga Kristiyanong lubha po ang kanilang sakit. Minsan po nakakamatay ang kanilang sakit. Pero kita nyo po, sa mukha po nila, makikita po ang kapayapaan, katahimikan buhay because na kay Kristo po sila. And lastly, ano po dapat mga bagay na tandaan at malaman sa gitna po ng pagsubok po ay hindi pahihintulutan ng Diyos na masira tayo sa gitna ng paghihirap. Hindi pahihintulutan ng Diyos na masira tayo sa gitna ng paghihirap. Yan po ay makikita natin sa mga awit chapter 32 verse 7. Kaya ang ganda. Huwag tayong mabalisa dahil hindi pahihintulutan ng Diyos na tayo po ay bumagsak at tuluyan po lubusan na masira sa gitna po ng problema. No? Laging nandiyan po siya upang umalay sa atin. I hope you were blessed sa atin po. Next time na tayo po ay magmi-meet, ay titingnan natin yung uri ng pamumuhay. No? Uri ng pamumuhay para tayo po ay maging matibay pagdating po sa panahon po ng paghihirap. Tayo po ay mag-close in prayer. Diyos Ama, may the message give hope po sa bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po for joining us. See you next time po. God bless. Bye-bye po.